I want you to open your Bible because hapon pong ito, may gusto po akong i-share po sa inyo na I want you to be positive with your life na merong pong magandang plano at maganda ang Panginoon sa buhay mo. Pakisabi mo nga sa katabi mong namumroblema, huwag kang mag-alala, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Sige po. Meron ba dito sa hapong ito na wala kang problema? Taas yung kamay, yung wala kang problema. Or andito ka, alam mo, there are certain burden in your life. Now, sometimes pag may problem po ang tao, minsan wala na ho siyang smile sa kanyang muka. No? Minsan nasa church service, natutulog na lang. Kasi wala na siyang gana. No? Pero at least nakarating siya sa church, mahalaga makarating siya. Pero sometimes because we are downcast, we are disappointed sa life natin, frustrated o discouraged, minsan parang wala na tayong nakikitang maganda, kaya nagiging negative yung minds natin. Pero sa hapon pong ito, gusto ko pong maunawaan ninyo na may magandang plano ang Diyos sa iyo. Sapat para umiti ka at magsaya ka at magkaroon ka ng isang magandang pag-asa. Amen po ba? Sino ito naniniwala may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? No? Alam nyo gaano kaganda? Basahin natin muna yung unang verse ng Ephesians chapter 3, verse 20 para po ma-share ko po sa iyo yung power of anticipation. Okay? Tingnan niyo po yung Ephesians 3:20. Ano po ba ang sabi dito? Pwede bang basahin natin ng sabay-sabay? Ready na ba kayo? 1, 2, 3, go! Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask for or imagine, according to His power that is at work within us. Pag binabasa mo po yung talata pong iyan, meron ditong gagawin sa Lord na able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Another verse na gusto kong ibigay sa inyo ay yung 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Buksan natin po ulit yun. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ano daw ito? However, it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the thing God has prepared for those who love Him. Maganda itong verse ito kasi taas yung kamay nung mahal mo si Lord, pero may problema ka. Kasi akala ko, pag mahal ko si Lord, wala akong problema, hindi totoo. Sino rito yung mahal mo si Lord pero may kasamang problema? Lord, ba't ganun? Mahal naman kita. Ba't ganito po buhay ko? Basahin mo to. Merong gustong gawin si Lord na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nadidinig ng taenga, at hindi man lang naiisip pa daw ng isip ng tao na may gagawin sa iyo ang Panginoon. Inihanda niya sa iyo sapagkat mahal mo siya. So doon sa mga lovers of God, may dapat kang ini-expect, say that word, expectation. Tingnan mo yung katabi mo, may ini-expect na ba yan? O, alam mo, Pastor, matagal na po akong walang syota. Meron pa ba akong ma-expect, Pastor? Sabi mo sa kami mo, meron. Ha? Pastor, meron kayang may magkagusto pa kaya sa akin? Ano na ako 19 na ako. Bata ka pa pala. Hindi, Pastor. Naintindihan mo naman kung ilang taon na ako. Akala ko 19, naintindihan pala. Tignan mo yung katabi mo kung may ngiti. Yung ngiti na yan, galing yan sa 1 Corinthians 2:9. Basta't mahal mo ang Panginoon, nakalagay doon, those who love Him, the things God has prepared for you. Abay, isipin mo pa lang yun, mapapangiti ka na eh. May inihahanda ang Diyos sa akin. Gaano kaya kaganda? Wala pang nakakakita nun. Hindi mo pa nadidinig. Hindi mo kayang isipin. Naku, ano kaya yun, Lord? Diba? Sino sa inyo mag-e-expect at mag-anticipate? Come on.
Bakit malungkot ang maraming Kristiyano? Bakit? Bakit maraming Kristiyano hindi masaya? Bakit yung katabi mo parang malungkot? Alam niyo po, when God gave us a word like this, itong verse na to, pag binigay po ito sa inyo ng Panginoon, parang binibigyan niya tayo ng expectation, o sa other word is anticipation. Say that word, anticipation. Gusto kong i-share ngayon yung power ng anticipation. Marami sa atin nadidiskurahe, nadidisappoint sa life natin because probably by failure or problems. So wala na tayong ine-expect dahil wala ka nang ine-expect. Tignan mo yung behavior mo. Malungkot ka, wala ka ng gana, ministry mo, napapabayaan mo, trabaho mo, kasi discouraged ka na eh. Frustrated ka na eh. Bakit? Wala ka na bang inaasahan? Dapat ang mga Kristiyano, meron kang ina-anticipate araw-araw sa Diyos. Yung iba po, pag nagdaan na sa problema o situationan, sa pag-aaral, sa kanyang house, sa kanyang family, pag na-disappoint na yan, nako, wala nang iniisip, nanlalambot na. Pero po, dahil sabi nga ni Lord, the thing God has prepared for those who love Him. Merong inihahanda ang Diyos kapag ganito ka. Kahit may problema ako, mahal ko pa rin si Lord. Nag-fail ako, mahal ko pa rin si Lord. Ang tagal ng answered prayer ko, mahal ko pa rin si Lord. Hindi nangyayari yung gusto ko, mahal ko pa rin si Lord. Tayo baliktad. Walang nangyayari. Lord, nakalimutan mo na po ba ako? Why? Kasi nga, taob yung anticipations eh. Para sa akin po, merong power ang anticipation because of this passage. May nakahanda na sa'yo. No? Minsan po, kami mag-asawa, pagka Pasko, si Ate Jer ninyo, malayo pa Pasko, naghahanda na yun, nagpe-prepare na. Pag nagsha-shopping kami yan, minsan nasa Amerika po kami, si Ate Jer nyo, pag dinala ko yan sa shopping mall, sabi ko, sweetheart, ano ba to? Panic buying ata Ang daing mamili. Alam mo, sasabihin niya sa akin, malapit na kasi Pasko eh. Para kay ganito to, para kay ganito to, para kay ganito. Sabi ko, ayun para sa akin. Hindi, ikaw nalang bumili sa'yo, sa kanila to eh. Nagpe-prepare siya, tapos babalot na yan, tatawagin niya si Divine, o kaya si Grace, babalutin niya yan. No? Tapos, yung mga bibigyan niya ng regalo, nakikita ko. Sabi ng isa, may nagbubulungan sila, malapit na ng Pasko. Gaganon pa yung isa, ano kaya regalo sa akin ni Pastora? Meron silang an-anticipate, tuwing nag-anticipate ka, meron kang ngiti. Yung iba kasi kaya walang ligay. Ganito, nako, patay ako, delikado ako, yari ako. Yun ang mga terms natin di ba? Nako, patay kang bata ka. Yun ang mga terms natin. Ano yung anticipate mo? Patay kang bata ka, yari ako, patay ako. Bakit ganyan ang ina-anticipate mo? Sino sa inyo nag-anticipate ka ng magandang bagay sa buhay mo? Kasi meron kang pangako sa Diyos na pagmahal mo siya, may pine-prepare siya sa iyo. Come on. Amen? Pag pinag-aralan niyo po yung anticipation na sinasabi ko po ngayon, ito po isang feeling of excitement about something that is about or going to happen. Yun ang ibig sabihin ng anticipation. So pag nag-anticipate ka daw, meron kang feeling of excitement inside. Kasi parang may mangyayaring maganda. Ha? Meron mo ba kayo nararamdaman ganyan yung, alam mo, feel ko, kagagraduate ko pa lang, pero feel ko, parang may magandang mangyayari. Ganyan ba kayo? O ganito? Nako, graduate na ako, patay na ako, paano kaya buhay ko? Kung graduate ka na nga, patay ka pa rin. Di ba? Tama? Sino sa inyo meron pang natitirang feeling of excitement? That something good is about to happen for your life. Because you're a Christian, you're a child of God, you're a special child
ng ating Panginoon. Tayo, wala na tayo ina-anticipate. Alam mo naman dito, may mga drug war kasi ngayon, may mga ganito eh. Sabi ko, Lord, ba't puro negative ang naiisip ang ganda-ganda ng ginagawa ng presidente? Kasi nga, wala na tayong power of anticipation na ginagamit sa buhay natin. Napansin ko po, ako po, 28 taong pastor na ako. Napansin ko, yung mga taong meron silang view nung anticipation na to, yung life nila punong-puno ng excitement, punong-puno ng challenge. Kasi may na-anticipate na maganda, ang basihan lang naman nila, anak ako ng Diyos at mahal ko siya. Ephesians 3:20 ako, tsaka 1 Corinthians 2:9, merong inihanda sa akin. Teka muna, bago ako magtuloy. Kayo ba kumbinsido yung Panginoon may nakahandang maganda dyan sa katabi mo? Ha? Paano kung yung katabi mo may anticipation, ikaw wala? Alam mo maganda mangyayari ka? Ha? Meron ba? Hindi ko kasi alam eh. Pero mula ang tao nag-anticipate na maganda sa'yo, ikaw wala kayo na-anticipate. So again, what is anticipation? Anticipation is a feeling of excitement that something good is about to happen for your life. Sino sa inyo nag-anticipate may magandang mangyayari? Ha? Yung iba sa inyo nagpaplano. Alam mo, gusto ko may plano akong mag-start ng business eh. Ang problema ko, wala akong kapital eh, wala akong puhunan. But are you anticipating na makakapag-start ka pa rin ng business? Ha? Sino rito yung magulang, kinakabahan ka, paano kaya yung future ng anak ko? Alam niyo po, makinig po kayo mabuti. Lahat ng parents na nagpupunta rito, dinadala niyo yung bata. Kaya ko po yan dinadala sa gitna at pinagpapanalangin natin ito linggo-linggo. Ako mismo may ina-anticipate na may magandang mangyayari sa anak mo. Yung pastor nyo dito nag-anticipate. I believe on the power of prayer. I believe God has promised. He prepared something for your children. Ikaw yung nanay, walang ina-anticipate. Tuwing makikita mo yung anak mo, ganito gawin mo. Ngumiti ka. Ayaw umakit. Magiging doktor yan, kala mo. Tinan mo forma niya, mukhang engineer, oh. Di ba? Ito naman, mukhang presidente ng Pilipinas to. You have to anticipate. You have to be excited for what God is about to do to your children. Amen. Saan dito may mga baby na maliliit? Anong in-anticipate mo? Paano kaya future niya? Yung asawa ko, grabe ka. Huwag kang tumingin sa trabaho ng asawa mo. Tingnin mo yung hinanda ng Diyos sa anak mo. Amen. Are you still here? Matutunan ninyo yung power of anticipation kasi dadalhin mo to sa trabaho, sa pag-aaral mo, sa mga anak mo, sa mga challenges ng life mo. I-anticipate mo maganda. Bakit? Meron kang spiritual connection sa Heavenly Father. Meron kang supernatural resources na available para sa iyo. Huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo. Yung iba sa inyo dito, silent lang, may malaking problema. So ano ina-anticipate mo? Patay ako. Kung alam nyo lang, kung naintindihan nyo lang ang kalagayan ko. Ano sabi mo? Ina-anticipate niya, dilubyo. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng tatay natin sa langit. Sabi mo sa kanya. Sino po niniwala meron tayong Father in heaven who loves us so much? Ha? Pastor, iba po yung case ko. Bakit malaki atraso ko sa Panginoon eh. Alam niyo po, ako, immoral ako. Pastor, ang dami ko pong ginagawang. Hindi niyo lang po alam kung gaano ko kabad. Therefore, anticipation? Imbis na anticipate niya, God will change my life. Because He loved me so much. I'm so bad, but God will find a way. He will help me to change. And my life will be changed. Ganun dapat ang anticipation. Alam mo, inisip niya, malamang kidlatan ako mamaya paglakad ko sa labas. O kaya baka masagasaan na ako sa sobra kong bad. Ba't ganyan ang ina-anticipate mo? Don't you know that God is never against you? Don't you know that God even died on the cross for you because that's how He loved you so much? Bakit ang in-anticipate mo yung parang may Diyos na may dalang batuta? Hindi ho ganun ang Diyos natin. Yung iba kasi, ang tingin sa Diyos, may dalang batuta. Asan ba yung anak ko na yan? Tikis ng ulo niya na. Teka muna, hindi ho ganun ang Diyos natin. God constantly, instead of giving us judgment, He gave us grace. Amen?
Amen? Instead of judgment, He gave us mercy. We don't deserve to live. I don't deserve to live. But I'm still living because Jesus let me live. Mga kapatid, irregardless of your failure, irregardless of what happened in your life, I want to tell you this, God has prepared something for you because deep inside your heart, you love God. Amen. Amen? Tama po ba? Sino rin sabihin, Pastor, kahit ganito naman ako, mahal ko pa rin naman si Lord. Di ba gano'n naman tayo? Can I have your amen? Sino rin nagmamahal sa Diyos? Kahit ang dahil mong atraso, mahal mo pa rin si Lord. Alam mo, Lord, sometimes nakipag-usap ako sa mga kabataan. Wala siyang sinabi sa akin, kundi frustration, kundi failure niya. Senior niya sa akin yung kanyang immoralidad. Senior niya sa akin yung patago niyang addiction. Sabi ko, bro, hindi ng ayos ka rin Pero pastor, nagawa ko pa rin maglingkod sa Diyos. Iyang-iya nga po ko pag naglilingkod ako. Sabi ko, naku, marami kayong ganyan. Hindi lang ikaw yan. But I want to tell you this, kahit ganyan ang ugali mo, God will not tolerate you to the point that God loves you, that He will change you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Sino rito, dinadala mo sa puso mo ngayon, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Taas yung kamay. Pastor, I want to anticipate something because God has prepared for those who love Him. Amen? Sino rito mataas yung expectation mo? Mataas yung anticipation mo? O dapat lumabas sa mukha mo yan, may ngiti ka. Yung mga nag-anticipate ng maganda, nakangiti na yon. Pero pastor, wala akong pera. Wala sa pera yan, sa anticipation yan. Amen? Pag wala ka ng pera, lulungkot ka na. No, kahit wala kang pera, ngayon lang yan. Tama po ba? Lahat kayo, ibe-bless ng Panginoon because God loves us so much. Amen? Lahat po tayo, dadaan tayo sa mga trials, sa mga persecutions, dadaan tayo sa mga problem. Pero in spite of difficulties, God will never leave you. God will never forsake you because God loves us. Amen? Kaya purihin natin ang Panginoon sa hapong ito. Palakpakan natin siya. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Again, there must be a feeling of excitement about something that is going to happen. Amen. Now listen. Anticipation will cause you to think, that something is about to happen. Now, since you are anticipating that something good or something better or best about to happen, ang ginagawa ko nun, dapat pala tayo, when we expect, we prepare. Say that word, we prepare. Nag-i-expect ka na i-bless ka ni Lord, pero hindi ka handa, sorry yung expectation mo, mali. Okay, ito ginagawa ng mga taong biblical expectation. When you expect, you pray. When you expect, you prepare. Are you listening? And then when you expect, you act on your expectation. Ganito yan Prepare, pray, prepare, act. Nag-i-expect ka na asenso buhay mo. Di mag-pray ka sa pag-aaral mo, tapos pagbutihan mo, mag-prepare ka, act mo yon. Yung iba kasi, nag-i-expect siyang yumaman, hindi nananalangin, hindi naghahanda, hindi umaaksyon. Paano kaya yaman? Wala kang ginagawa. Are you listening? Pastor, dalaga po ako, gusto ko sana po mag-asawa na Kaya wala pa akong boyfriend. O ano ginawa mo? Nag-pray ka pero hindi ka naman naliligo. Paano yun? Di ba? Hindi ka naman nagtutoothbrush. Hindi ka talaga makakapag-asawa. Sabi mo nga sa katabi mo, ligo-ligo din. Hindi, pinapasaya ko lang po kayo, Meron kasing gwapo, walang syota. Bakit? Hindi naghahanda. Natawa yung mga kapatid ko. Siguro true to life story. Sabi mo sa katabi mo, okay, pray, prepare, act. Itong tatlo na to, kapatid to ng expectation. Kapatid ito ng inyong anticipation. Pag sinabi ni Lord
na may inihanda ako sa iyo, abay, maghahanda din ako. Amen. Hindi pwedeng may inihanda sa iyo ang Diyos na maganda, ikaw hindi ka handa. Ha? Hindi pwedeng ganun, dapat handa ka. Yung iba sabi, Panginoon, gawin mo po akong faithful. Eh di, baka pag sinabi ni Lord, gawin kang faithful, tulungan ka niya, hindi ka mag-act, hindi ka mag-prepare. So, taas yung kamay na gusto mong mag-work yung power ng anticipation sa life mo. Taas yung kamay. Yan. Abang nakataas kayo ng kamay, I want you to believe this. No? Totoo ang Bible. Totoo ba may pinrepare na si Lord doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya? Oh, sabi mo sa katabi mo, gets mo yan. Sino ito kinukuha mo yung word of God sa iyo? Lord, akin yan. Naniniwala po ako dyan. Now, number 1 is to pray. Di ba? Sabi ko, ipanalangin ninyo. Alam niyo po, ang lahat ng bagay, hindi mo nakukuha sa natural, pero nakukuha sa panalangin. Amen? Alam niyo ba, maraming mga bagay, hindi mo makuha sa physical, pero nakukuha mo sa panalangin. Ha? Marami ako nadinig na testimony. Sabi ko, bro, paano mo nagawa? Pastor, nako, ginawa ko ang lahat, hindi ko makuha. Nakuha sa panalangin, pastor. Nakuha. Alam nyo, marami tayong pangarap, marami tayong tina-anticipate sa life natin. Hindi natin nakukuha yung prayer that connects to your dream. Lahat po kayo, mangarap, samahan nyo ng panalangin. Maniwala po kayo, pakikinggan ng Diyos ang panalangin. Amen? Yung prayer po kasi, ito po yung pagpapakita na siya'y naghahanda ng something na maganda sa'yo at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo yung prayer ay isang pagpapakita ng pagtitiwala. Eh pag hindi ka nagpe-pray, pastor, ay wala kang ipinapakitang pagtitiwala. We have to show to our Father that we completely trust. May anak po ako 4. Yung pinakahuli kong anak, si Tracy. Yung bata. Yung po, ang lakas ng pananampalataya sa akin noon. Ako tatay niya eh. Si Tracy, pag siya nagsalita sa akin, Dad, I want this, Dad. Can I have that? Sabi sa kanya, hindi mo naman ata kailangan eh. Dad, I enjoy having it. Please. Sabi ko, anak, ang mahal niyan. Dad, kayang-kaya mo yan. Ganun magsalita yung anak ko. Dad, ang taas ng trust niya sa akin. Pag sinabi kong hindi, nako, lalapitan ka, nahawakan sa kamay. Sabingitan ka, Dad, please. Say enough, please. I like it, Dad, please. Magtataka ka, bumubunot ka na lang sa pitaka mo. Nagbabayad ka na lang. Ano ba ginawa mo sa akin, anak? Ba't ako napapabayad? Because prayer makes the hand of God moves. Prayer makes the hands of God moves. Mag-pray kayo. Amen. Bakit? When the hand of God moves, supernatural moves. Pag ang supernatural po nag-moves, diyan na nakikialam na yan sa mga imposible. Are you listening? Ha? For whatever is impossible with man, it is possible with God. Yan po yung prinsipyo niyan. Kaya yung prayer, mahalaga po yan. Kasi yan ang nag-move ng hand ni Lord. Yan ang nagpapagalaw sa supernatural. Yan po yung nag-turn around ng situation. Dito po sa nakaupo po ngayon, tingin ko halos lahat kayo, kailangan nyo ng mga turning around experience. Yung bang may utang ka, mati-turn around, wala nang utang, di ba? Tama, yung wala kang bahay, mati-turn around, may babahay ka na. Di ba? Yung mga turn around. Sino dito nangangailangan ng turn around? Yung sweldo mo maliit, mati-turn na biglang lalaki sweldo mo, di ba? Tama, yung nagbo-board exam ka, bagsak ka ng bagsak, nag-pray ka, na turn around, pumasa ka, number 1 ka pa. Mga turn around yun eh. Saan nakakakuha yun? Supernatural. Hindi bababa ang supernatural kung hindi tayo nananalangin. Can I have your amen? Yung mga nagpa-practice ng power of anticipation, sila rin yung nagpa-practice ng prayer. Ha?
The next thing that I want you to learn, bakit pag may mga prayer needs ka, kailangan mo ng turnaround? Merong lugar na magpe-pray, sabi mag-pray tayo doon, ayaw mo pumunta. Yun nga ang kailangan mo. Sino sa inyo naka-attend na ng morning prayer? Taas yung kamay, Pastor. Ayan, marami din naka-attend, once a year. Meron ba ganyan, once a year lang? Sino rito yung hanggat wala, sabi nung isa, natawa ako doon sa isa, meron ako isang sapatos na maganda, binigay ko sa kanya. Sabi ko, balita ko, ikaw daw pinakamadaming prayer dito Sabi ko, bakit palagi kang umaattend? Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko tinitigilan, hindi pa sinasagot ng Diyos yung prayer ko Sabi ko, so ano ginagawa mo ngayon? Para bang kinukulit ko si Lord, Bishop? Kaya ako hindi uma-absent sa morning prayer, may mabigat akong prayer Ano yon? Hindi, kay Lord ko na lang sinabi, Pastor. Sabi ko, mukhang mabigat nga. Alam niyo, one day lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, tama ka. Ang panalangin, nagte-turn around talaga ng situation. Sabi ko sa kanya, nasagot na ba yung prayer mo? Pastor, sobra-sobra pa yung prayer answered ko. Ganun ba? O di na-answer prayer na siya. Pagtingin ko sa kanya, andun pa rin sa prayer. Answer prayer ka na. Pastor, ganun pala yun, Pag na-answer ng prayer mo, may panibagong ka na naman prayer needs. Ano ginawa mo? Di pray ulit, Pastor. Because may ina-anticipate ako Magagawa si Lord ng supernatural intervention. Sabi ko, Lord, sana lahat ng Kristiyano ganito. Walang lulungkot ang mukha at kukulubot ang noo. Tignan mo yung katabi mo. Malaki problema niya, kulubot na. Sino ito yung katabi mo? Mukhang prunes. Alam niyo yung prunes? Di ba may ubas? Patagalin mo yon. Lagay mo sa araw, kukulubot. Tawag doon, pasas. Sino rito yung katabi mo, naging pasas na sa sama ng loob? Yung mga ganyan naging pasas, mga kulang sa prayer yan. Sabi mo lang sa katabi mo, ipag-pray mo, kapatid, ipag-pray mo. Sino rito may ina-anticipate na malaking answered prayer? Dagdagan mo ng prayer. Amen. Pangalawa is preparation. Okay? Bakit maraming tao, lalo na Pilipino, hindi talaga nila makuha yung value, yung importance ng preparation? Halimbawa, gusto nila mag-shota kaagad, hindi naman prepare. Di ba? Tama. Gusto nila yumaman, hindi naman naghahanda. Yung mga ganun ba? Sino sa inyo lahat gusto mo, ang ayaw mo lang preparation? Because God will never give anything to you if you are not prepared. Si Zaccheo, hindi niya makikilala si Lord kung hindi siya umakyat sa puno. Kung hindi siya umakyat sa puno, hindi siya makikita. So, Zaccheo, prepare the atmosphere. He go to the right spot. Say the word, right spot. Isa pa po, sabi mo, right spot. Yung preparation po, dinadala kayo sa tamang spot. Doon kayo minimit ni Lord. Hindi natin makuha yung answered prayer because we are on the wrong spot. Lord, gusto kong mag-grow. Nasaan ka? Nasa nightclub. Paano ka mag-grow? Wrong spot. Are you listening? Lord, gusto ko, Lord, yumaman. Yung pera mo ginagamit mo sa Yossi. Wrong spot. Preparation in the Bible is putting yourself on the right place. And when you are on the right place, God has the opportunity to release that blessing that you are longing for. Kapatid, pag mali ka sa lugar, wala kang makukuha sa Diyos. Wala. You need to be on the right place. That's why you prepare yourself by going to the right place. Parang ganito. Kami mga pastor, kailangan din namin umasenso, kailangan namin mag-aral mabuti para gumanda yung aming pagpapastor. So ako, nagpupunta ako sa mga mentoring area, sa coaching area, nagsiseminar ako. Pumupunta ako doon kasi naghahanda ako
But every time nagpupunta ako doon sa mga training, sa mga pag-aaral, nape-prepare ako. Yung pala yung place na dapat kong puntahan kung gusto kong maranasan yung pagpapala na gusto kong mangyari sa buhay ko. Tingnan niyo po ito. May makukuha ka ba sa cell group? Say amen. Ba't tinatamad ka? Meron ka palang makukuha. May makukuha ba sa pagsimba, paglinggo? Ba't parang tinatamad ka pag Sunday? You see? Ang buhay po, nagbibuild ka, nagpe-prepare ka. Kumukuha ka ng mga materyales para maitayo mo buhay mo. Saan ka kumukuha ng materyales? Are you listening? So, bigyan ko kayo ng isang talata pa para mas makita nyo po ito. I think it's in the 2 Kings chapter 6 verse 1. Tingnan nyo po ito Tingnan nyo po yung power of anticipation, paano ito nagwo-work at paano ito nangyayari. Ito po yung sabi ng Bible. The company of the prophets said to Elisha, yung salita pong company of the prophets, kasamahan daw ng propeta, ibig sabihin yung mga estudyante ni Elisha. Sila po yung mga disciple ni Elisha, yung company of the prophets, mga student prophets, kausap nila ngayon yung teacher prophet, yung kanilang master. The company of the prophet said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Ano nakita niya? Nagpunta sila sa master prophet, sir, ang liit po ng ating fellowship center. Ang liit na po. Verse 2, ano sabi ng verse 2? Let us go to the Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to meet. He said, go. Tingnan niyo po itong verse 2 ito. Meron silang ina-anticipate na magtatayo kami ng malaki. Kasi maliit Anong ina-anticipate nila? Sabi niya, let us go to the Jordan. Tapos pangalawa, where each of us can get a pole. Ina-anticipate nila, meron silang makukuha. Tapos sabi nila, let us build a place there for us to meet. Nakita niyo yung anticipation nila? Excited sila, sabi niya, pupunta kami sa Jordan, puputol kami ng kahoy, there magbibuild tayo. Is that an expectation? Is that an anticipation? Now, tingnan nyo to. Lahat ng tao may maliit na sitwasyon. Pero bago mo matransfer sa malaki, mag-isip ka muna, tingnan mo mabuti. Tingnan nyo to, Ang problema nila, maliit. Gusto nila lumaki. Sino rito yung gusto mo maliit ka, gusto mo lumaki? Tayo yung pastor, maliit, lumaki. Pero kapag yung height mo, Jew talaga, pan-Jew. Jutay talaga, malabo na yan, mahirap talaga yan, jutay. No? May jutay ba kayong katabi? Huwag natin pag-usapan yung height. Okay? Ayan, wala akong may papangako dyan. Kasi na yan, baka genes mo na talaga yan. Pero yung buhay na maliit, palalakihin. Bawa, mahirap ka, asenso kayo, pwede may pag-asa pa yan. Huwag na lang natin isama yung mga heights ninyo, okay? Kasi we're Filipino, ma-open lang kayo sa akin. Okay? So to all jutay, let's not focus on your height. Ibig ko sabihin, lahat tayo magsisimula sa pagiging small, gusto nating maging large. Yung maayos na buhay. Tama po ba? Tingnan nyo po ito sa verse 2. Tingnan nyo, ano ang gagawin nila? Sabi niya, let us go to, saan pupunta? Bakit ka pupunta sa Jordan? Kasi andun yung materials. You see, sabi ko sa inyo, bago kayo maka-expect na dadali ni Lord sa iyo yon, naghahanda tayo. Meron kayong place na pinupuntahan kasi sa Jordan, andon ang materyales. So sabi ng Bible, go to Jordan, then gets mo? Paano ka ansenso? You don't want to go. Ayaw magtrabaho. You don't want to go to school. You don't want to go to your place where you can develop yourself. Doon sa mga to whom it may concern. Yung mga lakwatsero dyan. Pag lakwatsero ka, mukhang wala ka sa Jordan mo. Ang mga lakwatsero, Jordan is the place where you can get your materials. Every person who want na umasenso, kailangan mo ng Jordan. Kasi doon ka kukuha ng materials mo eh. Alam nyo, 28 years po akong pastor, kung wala akong Jordan na pinupuntahan,
Malamang hindi ako makakapunta sa ganitong kalagayan. But I try to go to my Jordan. Maghanap kayo ng lugar na mayroon kang matututunan. Sumama ka sa barkada mo, makukuha mo lang doon joke-only portion. Wala pang yumaman sa kakatawa. Kung may yumaman sa kakatawa, mayaman na tayo ng matagal. Kasi ang Pilipino masasaya eh. Pero napansin mo, kahit masaya ka, wala ka pa rin pera. Say amen. So, hindi ka dapat mag-stay dun sa mga masasaya lang. Mag-iisip ka kung paano ka makakakuha ng materyales na magbibuild sa life mo, turning your smallness to become large. So sa kalagayan nila, sinabi nila, maliit kami, pero anticipated nila, lalaki kami, kaya namin. Pupunta kami sa Jordan. Yon. May tanong ko sa inyo, sino sa inyo ganito? Alam ko asenso ako. Bakit? Nagsisell group ako, tsaka nagsisimba ako pag Sunday. Alam ko, marami ako nakukuha. Lahat ng tinuturo ng pastor doon, i-apply ko. Gagamitin ko yung mga materialis na yun sa buhay ko. Pag sinabi niya, huwag kang tumambay, di hindi tatambay. Pag sinabi niya, huwag muna mag-boyfriend, di huwag muna mag-boyfriend. Yun ang mga materialis ko. Tahimik. Mukhang ayaw kunin yung materialis. Kaya yung iba po, wasak ang buhay. Hindi dahil sa walang materyales, hindi dahil sa walang Jordan, they don't want to go. You have to go to your Jordan. Then you have to get a pole so that we could build. Yan po yun. So simpleng word, ano? Go, get, and build. If you go and you don't get, wala kang mabibuild. Amen. If you don't go, wala ka mag-get, wala ka mabibuild. Yun po ang problema sa maraming tao. They were not able to build their lives because they failed to go to the right place. They failed to go to the right spot of their life. They fail because they don't want to choose the right place. Jordan is your right place. Tanong ko sa'yo, may Jordan ka na ba? May sapatos ka nga, pero wala ka namang ganun. Jordan pala shoes ang nakuha. Sino po may natututunan? Tapos yung may pastor, may nakukuha ako ngayon. Ha? Alam niyo ako, suggestion ko sa inyo, cell group, sumama ka dyan, marami kang makukuha dyan. Pepsol training, marami kang makukuha dyan. Umating ka ng Wild Sons o kaya ng Cross, marami kang makukuha. Yan yung mga inu-introduce namin sa yung mga Jordan. If you go there, you can get something. No? Pag umating kayo sa Wild Sons, ituturo dyan yung mga buhay ng kabataan. Pag umating kayo sa crossover, makutukuha ninyo yung mga tinuturo sa mga professional. Meron din tayong couples. Doon sa couples, tinuturo yung family life. Itong Sunday na to, tinuturo ko sa inyo dito mga real life. Are you listening? Dito sa mga real life talks na ito yung kailangan natin. Kaya pag Sunday, huwag kayong mag-miss. Alam nyo, dapat nga tingnan nyo yung mga friends nyo, mga kamag-anak nyo. Dapat sabihin nyo ganito eh. Kaya naman ganyan ang buhay mo. Tingnan mo, wala ka kasi sa right spot eh. Wala kang, alam niyo mga wasak ang buhay, walang Jordan yung mga yun eh. Wala. Wala silang lugar na pwedeng magpalakas sa kanila. Wala silang lugar na pwedeng magpatalino sa kanila eh. Alam niyo po, ang salita lang ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng tamang buhay. Wala kayong ibang mapupuntahan. Wala kayong choice. My Jordan is the Bible. Walang ituturong ikapapahamak mo ang salita ng Diyos. Are you still here, mga kapatid? Alam niyo ang Jordan, basahin mo sa Old Testament, ang Jordan, diyan po tumawid sila supernaturally sa Jordan River na yan. Ang Jordan, diyan po binaptize si Christ. So ang word na Jordan is a very significant word. Kaya naisip ko, ang unang inisip nung nanliliit, Jordan. Ganun ang buhay. Alam mong mahirap ka, maghanap ka ng pampalaki mo. Maghanap ka ng place where you can be expanded. Doon ka magkakaroon ng magandang expectation. Tingnan nyo, pag nasa Jordan ka, nasa loob ka ng Jordan, meron kang materials na makukuha, immediately your mind nag-i-expect na may magandang magagawa. Pero, paano ka magpapalaki ng bahay mo?
Kung wala ka naman pole, wala kang kahoy. Magpo-frustrate ka lalo, madidisappoint ka. Kasi gusto mong mag-build ng isang bagay na wala kang material sa buhay mo. Are you listening? Meron ba kayong expectation na lalaki kayo? Ano pinaprepare mo? When I said pray and prepare, ang preparation mo, yung lugar ng Jordan, doon ka mangunguha ng materyales. Yung iba sa atin, pag tinuruan tayo ng, aral mo na, huwag mo na mag-boyfriend. Tingin niya sa pastor, kontrabida. Talaga tong pastor na to, kontrabida sa aking feelings. Hindi mo pa nararamdaman ng emotions na, bakit? Hindi ka ba dumaan sa pagkabata? Gusto ko po sabihin po sa inyo mga kapatid, find your materials. You can be a better person. Your dreams needs materials. If you're gonna fulfill your dreams, how can you build up your dream without materials? Amen po ba? Sige, paliwanag ko sa inyo. Saan nagsimula ang lahat ng bagay? Pag binasa mo ang Genesis, ang buong mundong ito, wala tong laman. Meron lang sinabi, and God said, let there be light. Nagkailaw. Let there be firmament ng water, tsaka nagkaroon. Let there be fish, wala yun, pero nagsimula sa word. The spoken words produce something. Yun ang ibig kong sabihin. Sa word of God, huwag niyong babastusin yan. Ang word ang nagpo-produce ng something sa buhay mo. Pwede ko ba itong sabihin sa inyo? Pag nakikinig kayo ng Bible sa cell, nakikinig ka ng word ng preaching, sa Sunday service, nakikinig ka, suggestion ko sa inyo, let not a single word of God fall on the ground. Bawa nagpipreach ako sa iyo ngayon. Kaya ini-encourage ko mga Christian dito sa Dulos, nag-no-notes dapat kayo. Kasi at least pag nag-preach ako, it will not fall on the ground. At least nag-fall sa notebook mo. But it should fall on your heart. Sabi ng iba sa ito, pare, mahirap ka na, nagba-Bible study. Ano mangyayari sa'yo? Aba, nag-aaral ka, nagba-Bible study ka ba? Ano may tutulong siya ng Bible study? Ing ka pala eh. Ang salita ng Diyos, diyan lahat nagsisimula. From zero to something. From nothing to something. Bastusin mo yung Word of God, patay ka dyan. Bakit? Sino magpuproduce ng wala into something? Sino kayang gumawa niyan? Kahit teacher mo, hindi kayang gawin yon. Only God can do something out of nothing. So if you are nothing today, get into the Word of God and let the Word of God sink in your heart and that Word will produce something in your life. Ganun kahalaga ang Word of God. Kaya yung Jordan na sinasabi ko sa inyo, cell group nyo, Jordan nyo yun. Sunday service, Jordan nyo yan. Kasi ang daming Word of God doon na magiging buhay sa'yo at magpuproduce ng something sa'yo. Huwag kayo maniwala doon sa mga engot-engot na tao na, ba't kayo nagbabible study? Katangahan yan. Huwag kayo maniwala doon. Bible study, magkakapera ka pa dyan? Alam mo, paniwala ko, ang Bible study, pag nakikinig ko ng Word of God, lahat ng nothing sa akin, magiging something. Because it is the Word of God will produce something in my life. Kahit wala kang pera, pag may Word of God ka, may mangyayari sa buhay mo. Are you listening? Nagpastor ako, 80 pesos salary. Di wala ako. Pero 80 pesos lang sweldo ko, isang linggo. Diba lagi sinasabi sa inyo, madali yun pag binata ka, pero pag nag-asawa ka, hindi na madali yun. Kasi pag ang asawa mo maganda, mahirap gutumin ng maganda eh, di ba? Para sa akin, 80 sweldo ko, nag-asawa pa ako, nagkaanak pa ako, paano buhay ko? Eh di nothing ako, di ba? Pero sabi ko, Lord, malabo ako maghirap. Ako taga-preach ng word mo, Lord. Ako nagsasalita ng salita mo. Tapos ako wala. No, Lord. I believe, ito yung anticipation ko eh. Ako ang carrier ng word mo, your word can turn from nothing into something. Alam niyo po, totoo. Hindi ako nagutom kahit isang araw, isang segundo. Wala po. Hanggang ako po'y naging 27 years ng married, may 4 po akong anak. Alam niyo po, God produced
something out of nothing. That's the value of preparation if you constantly visit your Jordan throughout the days of your life. So if you want to build something, you're anticipating something big for your dream, ang una mong gawin, find your Jordan. Sabi mo sa katabi mo, find your Jordan. Sabi mo, prepare yourself in Jordan. So hindi lang tayo nagpe-pray, pero nagpe-prepare tayo sa tamang lugar, sa Jordan. Sa Jordan may makukuha tayo. Amen. Yan yung pampalaki. So wag yung mamiss yan. Ingatan nyo to, baka ganito mangyari sa iyo. This is very clear. Bakit pag ang Kristiyano na-discourage, na-frustrate, ang una niyang gagawin, hindi na siya magbabasa ng Bible? Bakit pag nanghina ka, na-frustrate ka, nag-fail ka, ang una mong gagawin, hindi ka na atin ng cell, hindi ka na magsisimba, hindi ka na magbabasa ng Bible, magtatago ka na? Ha? Are you building your life? Pag kayo nagbibuild ng life, kasama po yung bagyo, kasama po yung problem. Dadating yan. Pero hindi dapat iyon ang nagpapatigil sa'yo. Dapat, kung may problem man, anticipate mo, out of this problem, may magandang mangyayari sa buhay ko. Amen po ba? May dadating talaga. Walang Kristiyanong walang problema, dadating. Pero pag dumating yung problema, ang maganda, prepare ka. Para sa akin, if you want to build your life, you prepare, you pray, prepare, and begin to act. So ito yung ginawa nilang action. They go, they get, and they build. Basta nyo yung verse 3. Tignan nyo po yung verse 3. Ito maganda. Then one of them said, won't you please come with your servant? I will, Elisha replied. Ano ibig sabihin po nito? Nung panahon na yan, pwede silang magtayo ng malaking place for them. Meron na silang materials, punta sila sa Jordan. Pero sabi nila, parang may kulang. Ano kulang? Ito, pag hindi nyo ito nakuha, mamimiss nyo ito, delikado ka. Kaya mo bang isipin, aral ka na, may trabaho ka na, may asawa ka pa, isa lang ang kulang mo. Ano yun? Man of God that will sustain and support you. Yun, dito maraming nasirang mga Kristiyano. Kasi dito po, magtatayo sila, pero tingnan nyo po yung attitude. Won't you please come with your servant? I will, Elisha replied. Tingnan nyo po yung verse 4. And he went with them, and they went to Jordan, and began to cut down trees. Ito po suggestion ko sa inyo. Ewan ko kung matatanggap nyo to. Pero ako, ginawa ko to. May nangyari sa buhay ko eh. May maganda akong dream, may in-anticipate akong maganda. Pero habang ako po yung nangangarap ng malaki at mayroon akong Jordan, may materials na ako, tiniyak ko na may kasama akong spiritual leader na sumasama sa akin. I'm glad I had a pastor and his name is Pastor Cesar Castellanos. Nakikita ko mo niya sa iba-ibang bansa, pero every dreams that I have, alam niya. And he constantly gave me guidance. Alam niyo ang problema ng maraming tao ngayon? Gusto nila ang Diyos, pero hindi nila gusto ang man of God. Oh. Ang masama pa nga, ako may sama din ako ng loob sa totoo lang. Yung mga Kristiyano sa dulos, aalagaan mo yan, mula bata, pag lumaki yan, iwanan ka yan, hindi ka papansinin. Yung iba nga, pinakain mo na sa palad mo, pag talikod pa, ipopost ka pa. Minsan nagtataka ako, ba't ako ginaganito ng tao na to? Matapos ko siyang tulungan. Kasi nga, hindi sila marunong nito eh. Hindi nila kayang sabihin, Pastor, ang ganda ng pangarap ko, pwede mo bang samahan mo ako, ipanalangin mo ako? Sino sa inyo may heart na habang ginagawa nyo yung dream ninyo, yung cell leader mo, sir leader, sama mo nga ako sa prayer. Alam ko, matalino ako, may nag-aral naman ako, may materialis puertes na ako. Pero basta pwede bang samahan mo ako? Dito nakikita ng Diyos yung humility natin at nakikita ng Diyos na kahit ano mangyari, pinapakita natin sa Diyos, Lord, kailangan kita by asking help from the man of God. Tanong ko sa iyo, meron ka bang man of God?
Sino ang man of God mo? Yung iba sa atin, hindi mo tiyak, wala. Kasi nga, hindi tayo lumaki na merong minamahal na man of God. Meron tayo, lumaki tayo na tinitira natin ang mga man of God. But look at this. They see their situation that they are too small. They begin to anticipate and dream that we could build. And they know where to go and get the materials. But they said, would you come with us, sir? Bakit napakonek dito? Siguro nagtatanong kayo, bakit kinakailangan ko ng man of God? Christian naman ako. Direct ako kay Lord. Ganyan ang iba. Bakit? Si Bishop Oriel lang ba ang pastor? Well, you can say that always. If you don't recognize me as your pastor, it's up to you. I will not force myself to you. I'm just a pastor here. Come on. Trying to help you guys. But most people would not recognize a man of God. They would never even honor and respect the man of God. But apparently on this passage, they cannot do it without Elisha. Why? Tingnan niyo po to. Pagdating po ng verse 5, something happened. Lagyan natin verse 5, kapatid. As one of them was cutting down the tree, the iron axe head fell into the water. Oh no, my Lord, he cried out. It was borrowed. Imagine, meron silang anticipation. Now, tinan nyo nag-pray sila, nag-prepare sila, ngayon nag-act na, pumuputol na. But during their action, yan nagpapalakol sila. Di yung palakol, alam nyo, may axe yun no? Nung pag gano'n niya, nako, lumipad yung palakol, yung ulo. Natira na lang yung kamay, yung hawakan. Sabi niya, naku, patay. Na hiniram ko lang kay Mang Igme yun. Patay ako kay Mang Igme. So may dalawa siyang problem. Hindi na matutuloy yung pagputol. Pag wala ka nang napuputol na kahoy, hindi na matutuloy yung pagtayo ng malaking bahay. Tama? Pangalawa, hiniram mo lang na wala pa. So wala ka ng bahay, wala ka pang mukha na ipapakita sa may-ari ng palakol. Is that trouble? Alam niyo ibig sabihin yan? Kahit anong ganda ng panalangin mo, ganda ng plano mo, posibilidad na magkaroon ka ng problema. Tama. Buti na lang, kasama nila si Elisha, yung man of God. Paano kaya kung wala yung man of God? Ano kaya nangyari? Ibig sabihin nun, pag wala si Elisha, kasi po pagdating ng verse 6, eto nangyari. Lagyan natin verse 6. The man of God, say that word, man of God. Kanina, ang pangalan niya Elisha. Sinusulat Elisha. Ba't dito hindi na tinawag na Elisha? Ano na tinawag sa kanya? Man of God. Ibig sabihin yung Elisha, man of God. Tama po ba? The man of God asked, where did it fall when he showed him the place? Elisha cut stick and threw it there. Made the iron float. Grabe, no? Nakakita na ba kayo ng bakal na laglag sa tubig? Binato ng stick. Yung bakal lumutang, hinigop ng stick. Teka muna, hindi ba supernatural yon? Hindi magagawa ng sinong engineer yon. Man of God lang ang pwedeng gumawa. Pasensya na kayo Kaming mga man of God, meron kami nagagawa na hindi nyo magagawa. Mapalad ang mga hari na may pare. Mapalad ang mga hari na may priest. King without a priest, it's a big trouble. Basahin niyo po lahat ng Old Testament stories. Lahat ng king may nag-aalagang priest. Sino yung panghari ang buhay mo? Yung bang pangmasenso? Bakit? May priest ka ba? Meron ka bang man of God? Sana makuha niyo to sa hapong itong turo na to. No? Minsan ko lang to ituro Sino sa inyo, meron kayo sa puso ninyo talaga, yung mahal na mahal yung man of God? Yung bang kahit ano mangyari, nandun sa puso mo. Kasi tayo ganito Kami mga pastor, minsan, nag-uusap-usap kami. Sabi sa akin ng isang pastor, Pastor, umalis na membro ko 3. Bakit naman umalis? Hindi daw sila na-feed.
Ibig sabihin, inilisan tayo ng hindi sila napipid. Bakit? Na-born again ba sa'yo yan? Oh, pastor, dito nakakilala yan. Iba tumalis. Hindi nga daw napipid. Nagpunta na lang sa ibang simbahan. Tinignan ko po yung mukha ng pastor, ang lungkot-lungkot. Sabi ko, hindi lang alam ng mga umalis na miyembro, lungkot na lungkot. Tapos one day, may umalis sa aking church sa Dulos. At sinabi din, kaya daw siya umalis, hindi na daw siya napipid. Sabi ko, tinignan ko yung mukha mo, tinignan ko yung mukha ko. Sama ng loob. Ako din pala, masama din loob ko. Because sometimes, kahit ano ginagawa mo maganda, most people will not honor, respect, and at least love you. No? 28 years na po akong pastor ng Dulos for Christ. Hindi po nagbabago ang pagtatrabaho ko dito, nagsisika po ako. Hindi ho madali. Mahirap magpastor. Natutulog ka, may tatawag siya, pastor, may sakit sa ospital, nagdadalawang baka mamatay. Lord, alauna ng madaling araw, pupunta ako sa ospital. Alas 4 ng madaling araw, pastor, isang members natin namatay. Pastor, si ganito maghihiwalay, gustong barilin. Punta ako doon. Yung iba nakikita lang, yung hindi ginawa sa kanya, hindi niya nakikita yung ginagawa doon sa marami. Kayo magpastor ng 20,000 congregation, ayaw mo kung saan nyo ilalagay nyo puwet nyo. Masarap magpastor kung 50 lang ang member ko, 100. Kahit araw-araw, basitahin ko kayo eh. Pero 20,000, you have to understand that is no longer like before. Amen po ba? Kung wala si Elisha, stop yung anticipation. Are you listening? Kung wala si Elisha, mananagot siya sa nawalang palakol. Pero purihin ng Diyos, naroon ang man of God. Amen? Tama po ba? Sino sa inyo nakaranas, maghahanap ka ng trabaho, yung bang, punta muna ako sa PBS Bakit? Magpapapray lang muna ako sa man of God. Pastor, pagpray mo nga ako. Bakit? Meron akong ibibuild na malaki sa pangarap sa buhay ko Sama mo nga ako sa prayer. O ilan sa inyo yung nawalan ako ng trabaho, nalaglag yung palakol. Pastor, pagpray mo naman. Alam niyo tayo minsan, out of our frustration, we forgot God. Gusto ko po kayong encourage kayo mga kapatid. Dito ko nakita ang pagsasama ng mga nangangarap at ng kanilang pastor na tumutulong sa kanilang pangarap. Huwag ko kayong mahiya sa pumunta sa church, pagpe-pray ko kayo. Ha? Kung kayo'y may mga problema, punta kayo sa church. Marami po tayong staff doon na pwede namin kayong ipanalangin. Huwag kayong mahihiya. Nalaglagan ka ng palakol, we will come to pray for you. Ha? Na-prostrate ka, nag-fail ka, we are here to help you. Wala po kaming iniisip kundi yung success ng mga pangarap nyo. Alam nyo ba, pag kayo nagiging successful, ang una pong masaya ako. Yung asawa ko, pag nagbabalita sa akin, "Uy, alam mo ba, natanggap si ganito?" "Oh, saan?" "Oh, alam mo, sweldo." "Bakit? Magkano sweldo?" Naku, ang saya-saya namin. Ha? "Uy, alam mo ba, si ganito, niligawan na niya, Talaga? Nagkakagustuhan na, magpapakasal na." Ganun. Naku, praise God. Kaya pag nakikita ko, pastor, may papag-alam po ako, alam ko na. Pastor, paano mo nalaman? Mabilis yan. Yung pag-ibig mo, umabot sa puso ko Alam niyo po, pag nagtatagumpay kayo, ang saya-saya ko. Kung kayo nagpe-fail, kung paano kayo nalulungkot din kami. So para wag kayo malungkot, katulad po ni Elisha, malungkot yung mga prophets na estudyante niya. Yung gusto niya malaki, hindi na matutuloy. Pero nagawin ni Elisha, kumuha siya ng stick. The symbol of the cross. The cross has the power to restore. The cross has the power to redeem what is lost. Alam niyo po, wala kaming may offer sa inyo kundi yung panalangin na nagmumula sa kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. Yan lang po ang puhunan namin. That's why, dito po sa Dulos for Christ, ina-announce ko po sa inyo,
Salamat sa Diyos, nangangarap kayo. Pero sa panahon ng panghihina ng inyong mga pangarap, sa panahon na parang ang pangarap nyo hindi natutuloy, nagkakaroon ng problema, andito lang po kami. Isasama po namin kayo sa panalangin. Pumunta kayo, magpatulong kayo sa panalangin. You cannot build without Elisha in your life. You need a Jordan and you need an Elisha. You need a place and you need a man of God. Because in the moment of difficulties, the moment of failure is gone, nawala yung cutting edge mo, but the man of God will be there to help you. Na-recover ba? Ano po sabi ng Bible sa verse 7? Tingnan niyo po. Lift it out, he said, then the man reached out his hand and took it. Sa ibang translation, sabi niya, grab it. So, ginrab niya po yun. Nung mag-grab niya, nakuha nila, siyempre, ano kasunod nun? Tuloy ang putulan ng kahoy. Tuloy ang pag-build ng malaking tahanan. Amen. Paano na-build ang tahanan? May Jordan at may Elisha. Merong place for materials at merong man of God to sustain us during our difficulties. Prayer ko, sana makuha mo to. Kung engineer ka, huwag ka lang engineer. Sana ganito ka, engineer na may man of God. Kung nurse ka o doktor, doctor or nurse na may man of God. Amen. Kung CPA ka, CPA na may man of God. Huwag kang magpaplano na puro ka lang CPA na wala kang spiritual leader. Please, the moment of difficulties, pag wala kang man of God, you can never make it. May natutunan ba tayo mga kapatid? Sino ito niniwala, Pastor? Parang sigurado ako may magandang mangyayari sa buhay ko. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, secure yourself with Jordan. Pangalawa, sabi mo, secure yourself with a man of God. Totoo po yun, mga kapatid. Lahat kayo may pag-asa. Ulitin ko. Bigyan nyo ng katabi mo nyo ng magandang smile. Sabi mo, I anticipate something good is going to happen in my life. Why? May Jordan ako, may man of God ako, may pangarap ako, may materials at ako, at kung ano man mangyari, yung spiritual man ko, yung man of God ko, ipagpe-pray niya and supernatural will come. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon habang tumatayo tayo. Praise God. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay sa Panginoon. Ama, sa hapon pong ito, in the middle of our difficulties, our problem, our dark situation, we thank you for your word, Lord. Thank you for your word that speak to us, Lord. We can dream big dreams again, Lord. Lord, hindi dapat kami manatili sa small atmosphere ng life namin. But today, God, we realize, yes, we could be large, Lord. We could be large. And I know, God, you will give us that place, Jordan, where we could find strength, where we could find materials, Lord, so that we could build up our life. Heavenly Father, today, we go to you, Lord, and we want to go to Jordan. Salamat din, Panginoon, doon sa aming mga cell leaders, sa aming mga pastors na narito ngayon. Salamat, Panginoon, na yung aming mga spiritual leaders, they are willing to apply the cross upon our lives when we are in trouble. Sa hapong ito, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong kabutihan, Ama. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, kinikilala namin na sa mga susunod na araw, we anticipate that something good is going to happen in our life, Lord. Lord, kung maniniwala lang kami, makikiisa lang kami sa iyo, Lord. Susunod at maniniwala. Lord, walang dahilan para hindi matupad ang aming mga pangarap. Kaya, Ama, sa hapong ito, sa aming paglapit sa panalangin, nawa ang iyong mga salita ay maging buhay sa mga buhay namin. Lord, we will never let your word fall into the ground. We receive your word because your word has power.
It has the power to turn nothing into something, oh God. Lord, your word can turn around our situation. Kaya Ama, we have all the reason to rejoice sa hapon pong ito because our God is a God who do miracles. Panginoon, yung mga nahihirapan, may problema ngayon, I pray that you would come and intervene in the life of these people, Panginoon. Lord, yung mga dreams na nanghihina ngayon, muli mong palakasin. Lord, yung mga dream na itinapon o itinabi, let them recover it, Lord. It's time to dream big again, Lord. Ama, sa hapong ito, tinatanggap namin ang iyong salita. We will anticipate. For there is power in anticipation, Lord. Today, we give you praise, Lord. We give you glory. And we give you honor. And we pray this in Jesus' name. Amen and amen.